Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat na narito ngayon sa online. Nandito po tayo ngayon sa ikalawang service po natin sa ating pong samahan Complete in Jesus Church sa Bulacan po, ng Bulacan. Okay? Magandang umaga po sa inyo. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, narito kami nagkakaisa dakilang Diyos, bagamat wala kami, Panginoon, sa face-to-face, Panginoon, nandito kami sa podcast na ito, dakilang Diyos, ng online ito, Panginoon Lord. Alam po namin, sa pag sinabi mo, 2-3 nagkakasama sa iyong pangalan, kayo sa aming kalagitnaan, hiningi po namin ang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan, sa oras na ito, dakilang Diyos, pagpalain mo, dakilang Diyos, ang mga tao na nandito ngayon, nakikinig, dakilang Diyos, hallelujah, at naka-online, Panginoon, sa podcast na ito, dakilang Diyos, sa service na ito, dakilang Diyos, pagpalain mo sila sa makapangyarihan paraan, buksan mo ang mga puso at isipan, pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang aming lalaki mong gagamitin sa oras na ito, magdadala na yung misay, Panginoon, tulungan mo siya sapagkat wala po siyang kaya, kung siya'y walay sa'yo, dakilang Diyos, pagpalain mo, dakilang Diyos, ang samahang ito, dakilang Diyos, na kung saan ay nagpupuri sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Samahan mo bawat isa po sa amin, dakilang Diyos, mangusap ka sa bawat isa po sa aming kaisipan, sa aming puso, dakilang Diyos. Buksan mo ang aming pangunawa at buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo, dakilang Diyos, ang pagpapala sa bawat isa po sa amin. At marami pong salamat sa iyong gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli ko kayong binabati sa umagang ito. Ito po yung ating ikalawang service po ng Complete in Jesus Church, Bulacan. At ito po yung ating mga announcement. Kung meron po tayong naka-online ngayon, pwede po kayong mag-testimony. Pwede po kayong tumawag kay Doc Ronald o kay Pastor Ronald o kay sa ating mga elders. Pwede po tayong mag-online ngayon. Pwede po tayong magpatotoo. Okay? At ganun po yung ating mga announcement. Yung ating pong temporary po na ating giving, meron po tayong naka-flash dyan sa screen, Complete in Jesus Church Bulacan. Ito po yung contact ni Doc Ronald or Pastor Ronald Cubidos, ang kanya pong email at ang kanya pong GCash. Kung meron po kayong concern o anong, pwede po kayong mag-email sa kanya at kung meron po kayong bukal po sa inyong loob na magbigay, ito po ay hindi sa pilitan. Nandiyan po yung kanyang GCash at ang GCash number po ni Pastor Leo Balberan. At sa umagang ito, napakabuti po ng Diyos at tayo ay nandito ngayon, magdadala tayo ng mensahe sa ating mga kapatiran at ito pong ating ginagawa, ito po ay isang maganda pabalita para sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon at ganun po sa mga iba po nating mga kasamahan. Ng mga katulad ko po, dati akong born again. Anyway, born again pa rin naman ako. Pero ako po ay naka-transition ngayon. Nasa transition period po ako about the teaching. Marami pong gagawin ng Diyos. Kayo po ay desidido na magpagamit ang iyong buhay, welcome po ang samahang ito. Ito po, ang samahang pong ito, ang pangalan ito ay Former Adventist Filipino. Ito po yung samahan na ito na nagdadala po ng magandang balita sa inyo. Kaya sa umagang ito, kayo po ay aming iniimbitahan sa aming ikalawang service po ng Former Adventist Filipino Group. At ito po yung aming pangalan. Ang pangalan po ng aming church is Complete in Jesus Christ, Bulacan Chapter po. Ang ating po pastor dito ay si Pastor Doc Ronald. Okay? Kaya para po sa inyo mga nakikinig na sa online ngayon, magtabayan lang po kayo sa magandang balitang sasabihin ng ating pastor sa umagang ito. At bago po tayo magpasimula sa ating ng opening nating song, special song, babasa po tayo sa scripture dito po sa Luke 1, chapter 1, verse 26 hanggang 38. Ang gagamitin ko po ay King James Version. Ito po. Ang sabi dito sa Luke 1, 26 hanggang 38, ang sabi, nang ika-6 na buwan ngay sinugo ng Diyos ang anghel
Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang kapangasawa sa isang lalaki, ang kaniyang ngalay Jose, at angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. 28. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, maggalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sa 29, ito po ang sabi, datapwat siya'y totoong nagulumihanan. Sabing ito, at isinisip ng kanyang sarili kung anong buti kaya ito. Sa 30, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Sa 32, at siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang kaluwalhatian ni David at ng kanyang ama. Sa 33, at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi mga wasak ang kanyang kaharian. Sa 34, at sinabi ni Maria sa anghel, Panginoon, mangyari ito sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya, bababa sa iyo ang espiritu at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman banal na bagay ang ipanganganak na tatawaging anak ng Diyos. Sa 36, at narito si Elizabeth na iyong kapatid na kamag-anak ay maglilihi naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan, at ito'y ang ika-6 na buwan niya at dati tinatawag na baog. Sa 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sa 38, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Okay, napakaganda po nitong ating verse na ito. Ito po yung prophecy na si Jesus Christ ipanganganak na po dito sa New Testament. Kaya sa oras na ito, dakila, mga kapatid, at maganda po yung ating pag-aaralan, at humanda po tayo, handa po natin ating sarili para po sa ating pag-aaralan sa oras na ito. At narito po ngayon ang ating special song na susunod. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as He plays it in the Master's hand. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands.
all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Just like that little lad who gave Jesus all he had, how the multitude were fed with the fish and loaves of bread. What we have may not seem much, but when you yield it to the touch of the Master's loving hands, then you will understand how your life could never be the same. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as you place it in the Master's hands. Little becomes much as you place it in the Master's hands. Hallelujah! Salamat na marami. Napakabuti at napakaganda po ng mensahe ng ating awitin ngayon. Nawa po kayo ay ma-inspired sa daladalang mensahe natin ngayong umaga. Napakaganda. Ang pinaka-favorite part ko doon sa lyrics ng awit ay yung little becomes much if you place it in the Master's hand. Yan. Yung maliit, nagiging sobra-sobra. Ang laki niya kung ilalagay mo ito sa kamay ng ating Diyos na manlilikha, ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Brock, sa iyong welcome sa ating mga kapatid kanina. Salamat sa iyong prayer. Salamat din sa iyong mga encouraging word at inspirational words. At especially pag-reading ng ating scriptures na siya pong ating pong pag-aaralan kung ano po ang diwa ng talatang nyo sa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Ang kung inyong mapapansin, ang ating title po ay Ordinary People. Ito ay may kinalaman sa ating awit. Talagang tugmang-tugma siya. Ang title ng ating message ngayon, God uses ordinary people. Unless na lang kung hindi ordinary ang tingin mo sa iyong sarili. Pero of course, sa paningin ng ating Diyos, lahat tayo ay ordinaryo. Tayo ay mga nilalang lamang. Tayo ay sabi nga na aklat ni Isaiah, kung pagmamasdan ng Panginoon mula sa kanyang trono sa langit, tayo para lamang mga maliliit na tipaklong sa kanyang paningin. Wala po tayong mapagmamalaki sa Diyos. Wala po tayong magagawa dahil siya lamang po ang gumawa sa atin. Ang tangi po lamang na pagmamalaki natin sa Diyos ay ang ating pagsamba sa Kanya at ang ating pagbibigay ng bukod tanging pagsamba at pag-obey at respeto at pagpuri sa ating Diyos na napakabuti araw-araw sa ating buhay. Kaya po, kung ganun po ang ating perspective, mga kaibigan, mas lalo po nating makikita ang purpose natin dito sa lupa. Bakit tayo naririto? Ano po ba ang ating purpose? Ba't tayo nilagyan ng ating Panginoon dito sa lupa? Kaya po, dun sa verse na ating binasa,
Nawa po ay maging part ito ng inyong devotional ngayon kahit maghapon dahil napakagandang alalahanin to. Lahat po tayo ay tatabla ng napaka-powerful na thought ng message na ito ngayon. Ang Diyos po ay gumagamit ng tao. Sino ka man? Ano man ang iyong status sa buhay, mahirap ka man, ano man ang trabaho mo, sabi mo ng pinakamababang uri ng trabaho, na halos hindi mo may pagmalaki, na halos sinatago mo ang iyong itsura para hindi ka makita ng mga kakilala mo, sa standard ng sanlibutan, mga kaibigan, talagang corrupted po ang mind ng mga taong makasalanan. Sapagkat para sa kanila, nakakahiya maging ordinaryong tao sa mundong ito. Para sa kanila, pag ikaw ay nabuhay bilang ordinaryong tao, ikaw hindi successful sa buhay. Yan po ang totoo at na masakit na katotohanan. Ngunit kung ikaw ay nagtiwala ng iyong buhay sa Panginoon, ngunit kung ikaw ay totoong lingkod ng Panginoon at nakakilala ng katotohanan at naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay magbabago po ang perspective mo. Sabi nga ng ating Panginoon sa Korinto, hindi po ba? Ang tinatawag ng Diyos ay yung mga tinatawag na mangmang ng sanlibutan nito. Hindi yung magagaling. Hindi yung mga matatalino ng sanlibutan ito, na yun pa nga po ang nagpapalala ng problema ng sangkatauhan dahil sabi ng Roma 1:22, yung mga nagpapakarunong, nagmamagaling ay nagiging mangmang sa paningin ng Diyos. Bakit po? Dahil sa karunungan nila yon, dahil sa pagmamalaki, dahil sa pagmamataas na yon, ay nakasama dahil yun po ang bumulag sa kanila para po magduda sa existence ng Diyos na lumikha sa kanila. Naging silang mga walang utang na loob kung bakit sila nagsasabi na walang Diyos. Kaya masakit para sa Panginoon na ang nakita niya ng nilalang ay hindi man lang nagbabalik ng pasalamat at papuri sa Panginoon sa kanyang naglikha. Kaya po ang mensahe natin ngayon, iikot po tayo na ang gusto ng Panginoon, ang hinahanap niya, kahit sino ka man, ikaw man ay, sabi nga ikaw nga ay hampas lupa, ikaw nga ay walang kwenta sa mundong ito, ikaw po ang hinahanap ng Diyos. Kung ang tingin mo ngayong umaga sa iyong sarili ay useless, walang pakinabang sa mundong ito, sa iyan po sa pananaw lang ng isang makasalanang tao. Ba't di mo kilalanin ang Panginoon? Ang Panginoon nating Diyos, pagka ito'y nag-aral ng banal na kasulatan, ay makikita at mapapatunayan mo na mas matalino siya sa sino mang inaakala mong pinakamagaling, pinaka-influence ng tao sa mundo. Sapagkat ang Diyos, alam niya kung sino ang kanyang tatawagin at gagamitin para sa kanyang mahalagang gawain dito sa lupa. God uses persons of real faith no matter what their stage of life is. Amen po ba? Sa binasang talata sa atin kanina ni Pastor Brax sa Lucas 1:26-38, ay iikot po dito ang ating pag-uusapan. Makikita natin sa mga range ng talata ngayon na mayroong mga ordinaryong tao na ginamit ang Panginoon at talagang pinagtuunan niya ng pansin mula sa dakong kalangitan. Para sa ganon ay makita natin kung ano ba ang pananaw ng Diyos sa mga tulad nating mga ordinaryong tao. Kung mapapansin nyo, marami sa ating mga tao parang, lalo na pagka ikaw nagkakaedad. Pagka ikaw parang sa ating mundo, sa mundo natin, hindi lang sa bansa natin, pagka ikaw ay nag-reach na sa age 50, 60, 70, 80, parang useless ka na sa mundo. Maging sa mga kamag-anak mo, maging sa mga anak mo mismo, iniiwanan ka na. Halos iiwanan ka mag-isa. Halos wala nang pakialam sa iyo. Kaya ikaw naman na matanda na at feeling mo na ikaw ay nag-iisa lang sa mundo, mas gusto mo pang ikaw ay magpahinga na lang. Pero alam niyo ba mga kapatid, dito sa talata nating binasa, ay merong mga bagay na matatanda na, lipas na po yung tinatawag na age na sila ay magkakaanak pa. No? At sila po yung lipas na sa kalakasan na taglay nila, kagaya ng kanilang kabataan. Katulad po si Elizabeth, na pinsan ni Mary, na ina ni Jesus. Sabi sa chapter 1 verse 18, siya ay 2
too old to have a child. At ganoon naman si Mary, na ina ng ating Panginoon Jesus. Bagaman hindi siya matanda, dumaan siya sa isang problema na matindi pa sa problema na sinasapit ng kanyang nakatatandang pinsan. Sapagkat si Mary, na galing sa isang lugar na dako na lugar ng mga mahirap, hindi masyadong mahalaga ang kanyang buhay doon, lalo na nung kanyang kabataan. Kasi noong mga panahon na yon, sa kultura ng mga Hudyo, pagka ikaw ay peasant lang, walang pinag-aralan, mababa ang iyong quality ng pamumuhay, ay baliwala ka sa mundo. Baliwala ka sa community. Kaya po mga kapatid, kung titignan natin, nagsimula po ang aklat ng Lucas sa pag-uulat ng mga buhay ng mga taong ordinaryo. Hindi po extraordinaryo. Sapagkat itong mga taong ito ay gagamitin ng Panginoon para po sa kanyang layunin. Hindi po ba napakaganda? Ikaw na isang ordinaryong tao na minamaliit ng sanlibutan, hindi masyado pinapansin ng mga tao dito sa mundo, ang pumapansin naman sa iyo ay ang malikha ng mundo, ang malikha ng universe, ang gumawa ng buhay. Ikaw ay mahalaga sa kanya. Kaya kung titignan natin yung record dun sa chapter 1 verse 26 onward, kunin natin itong example, halimbawa, ni Mary. Yan po, yung nanay ni Jesus. Isang napaka-ordinaryong babae, simple, wala siyang kasosyal-sosyal na labor sa kanyang katawan. Hindi siya nakaborloloy, I believe, at talaga ang kanyang mga damit ay talagang, sabi nga, hindi naman talaga pangmayaman. Dahil yung lugar niya, kung saan lalo-lalo na nung nagkakilala sila ni Joseph sa Nazareth, talaga ito yung lugar na mga mahihirap. Kaya nga, minsan may nagsabi sa akin na isang nakapunta sa Nazareth, sabi niya, nung panahon pala ng lugar ni Jesus na yon, kung saan siya lumaki at ang kanyang mga magulang na karpentero lang, talaga ito'y parang sabi nga niya mga I forgot the term na ginagamit natin ngayon to describe dati kasi nung panahon natin squatters area, alam mo yon, squatters area na parang magulo na yung tinatawag na depressed area. That is the situation in Nazareth. Pero alam po ba ninyo na ang Nazareth ay palaging tambayan niya ng maraming mga Gentiles at maging ng mga Roman soldiers pagka sila hahanap ng mga prostitute, mga kapatid at mga kaibigan. Ganon kababa po ang kalagayan ng lugar ng Nazareth. Pero biruin nyo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao sa langit, ay doon niya ipapalagay sa Nazareth. Kaya nga halos walang maniwala kay Jesus na siya talaga ay galing sa langit. Sapagkat how come na sinagsasabi anak ng Diyos, ipinanak ng sa kulungan ng hayop, nakatira sa squatters area, na depressed area, na mahihirap, anak ng karpentero, kung anak ng Diyos yan, dahil ng expected ng mga tao, lalo ngayon sa sanlibutan, ibang standard ng kanilang panukat para sabihin ikaw ay talagang mahalaga sa community, ay kailangan meron kang sinabi. Pero tandaan nyo, yung paraan na yun ng Diyos ay isang pahiwatig po sa atin, mga kaibigan, na mas maganda kung simple ka sa iyong pamumuhay. Mas ang pansin ng Panginoon ay nakapokus sa isang katulad mo na ordinaryong tao na minamaliit sa mundong ito. Yan nga po ang pagkakaiba kung bakit total separate at napakalaki ng diferensya ng tinatawag nating sanlibutan at ng Kristyanismo. Kaya nga po, doon sa isang sermon na narinig ko, ano daw po ang opposite ng white? Di black. Di ba? Anong opposite ng bad? The opposite ng bad is good. Ano naman po ang opposite ng world? Ano po ba ang opposite ng world? Ang sagot po, ang opposite ng world ay ang church na siyang katawan ni Kristo. Na kung saan tinawag niya ang mga mananampalataya sa Kanya, tinipon sila sa isang fellowship ng mga believers para po maging ilaw ng sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, number 1, tandaan po natin ang ating punto ngayon sa ating pag-aaral.
You were never too old to serve God. You were never too old to serve God. Hindi po natin pwedeng sabihin na, naku, matanda na ako, mahina na ako. Naku, hindi na ako sa edad ko ito. Hindi ko na kaya mag-aral ng Bible. Malabo na paningin ko. Kapatid, hindi mo nire-reject lang yung mga benefits at mga bagay niyo. Ang nire-reject mo ang Panginoon. Dahil parang sinabi mo, dahil matanda na ako, ay imposible sa Diyos na magamit pa niya ako sa kanyang gawain. Remember si Elizabeth, na pinsan ni Mary, mas matanda sa kanya, nagkaroon pa ng anak. Kaya nga doon sa Luke chapter 1 verse 18, sabi po doon ay Zechariah said to the angel, "How can I be sure this will happen?" Kasi sabi ni Gabriel, magkakaroon kayo ng anak. Pero mo si Zechariah, isa na siyang priest sa templo, banal siya. At sabi nga ng ulat ni Lucas, siya nga po ay walang bahid ng kapansanan pagdating sa righteousness ng kautusan. But how come, anghel lang ang kumausap sa kanya? Remember, Angel Gabriel, kilalang-kilala ito ni Zechariah. Sapagkat hindi lang ito ang unang pagkakataon na ang pangalan ni Angel Gabriel ay lumitaw sa kanyang panahon. Noon pa sa 500 years ago, sa time ni Daniel, nakausap na ni Daniel si Gabriel. Ganon din kay Prophet Zechariah, nakausap na si Gabriel. So si Gabriel ay kilalang-kilala bilang anghel na sinusugo ng Panginoon na nagdadala lagi ng mabuting balita para sa mga nagdilingkod at nagtatapat sa kanya. Ngunit si Zechariah, sabi niya kay Angel Gabriel, paano mangyayari ito? Matanda na ako. I am an old man now, and my wife is also well along in years. Aba, nakalimutan ata nitong saserdote na mataas na si Zechariah, yung kanyang yung mga ninuno. Hindi ba si Abraham? Pinangakuan siya na magkakaanak at narinig ito ng Sarah. Natawa si Sarah. No? Ganun ang mga reaction ng mga tao. Hindi naman siguro ibig sabihin nagkukulang sila sa pananampalataya. Pero parang sa pandinig na isang kagaya ni Zechariah, para bang sa ating panahon ay sinasabi natin, it's too good to be true. Siguro yun yung expression lang ng kanilang pag-amazement. Kamangha-mangha talaga. Maedad na. Pero yung asawa niya ay siguro bawd. Pero nangako si Gabriel na sila ay magkakaanak. Ano pong ibig sabihin lang nito? You're never too old to serve God and to be used by God for His purpose, kapatid. Kahit ikay matanda na, senior citizen ka na, you are welcome. You are welcome to God. Magagamit ka pa niya sapagkat nagsasalita ka pa naman, hindi po ba? Kahit pa paano nakabasa ka pa naman, hindi po ba? Yung mga senior citizen, mahilig makipagkwentuhan yan, di ba? So siguro naman kaya mo pa magkwento. Magagamit pa ho ng Panginoon yung skills nyo na magkwento na imbis na pagkwentuhan nyo yung mga napanood ng mga palabas, yung mga buhay-buhay ng mga kapitbahay, ba't hindi nyo ikwento kung paano ho tayo niligtas ng Diyos at paano nyo nakilala ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo? Hindi po ba, mga kaibigan? Hindi na kailangan kayong maglakad-lakad, magbiyahe dahil alam ko mahirap. Pero mga kapatid namin, yung mga senior citizen, it's not too late for you to serve God. No? Marami akong kilala ng mga senior citizen, may mga Facebook account pa, may mga Instagram pa, may mga TikTok pa nga. Nakakapag-share pa sila. Ba't di natin gamitin yung mga pagkakataon ngayon para ipakilala natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga taong nahihirapan at mga taong sinusubok dahil sila may mga sakit, may mga karamdaman. Hindi ba magiging ikaw ay source of inspiration or inspiration pa sa mga tao? Makikita nila kahit senior citizen ka na, kaya mo pang maglingkod sa Diyos. Yan po ang sinasabi sa atin dito po sa account ni Elizabeth. At marami pong pagkakataon na tayo magpakita ng paglilingkod sa Diyos. At siyempre ang isa na dyan ay yung ating tinatawag na devotion sa Panginoon. Mas maganda na ang mga senior citizen,
mas matatanda, mas seryoso na sa buhay yan. Sabi nga ng isang narinig ko, bilang na daw ang mga taon. Wag naman mga araw. Mga taon. Kasi pag bilang ng mga araw, parang malapit na eh. At least kung mga taon, medyo malayo-layo pa. Yun naman pala eh. Bilang na ang taon, ba't di natin gamitin ang mga huling bahagi ng ating buhay para po maglingkod sa Panginoon, mag-glorify siya, at makapagdala tayo ng maraming kaluluwa kay Kristo. Hindi po ba masaya ang Diyos pag makita na nagagamit pa rin niya kayo? Kaya po ang Diyos hindi sumusuko sa mga kagaya nyo na old age is not a hinder. Hindi siya po hindrance para po tayo ay maglingkod sa ating Diyos na buhay. Yan po. Yan po, no? You are never too old to serve God. Kahit senior citizen ka, you can be useful. Marami pong senior citizen na nagagawa pa ang nagagawa ng kahit sinong tao. Kaya hindi po excuse yun. Number 2, you were never too insignificant to serve God. Okay? So, dito naman pag sinasabi insignificant, marami sa atin mababa ang self-esteem. Dahil ang kanilang kakaroon sila ng tinatawag na identity crisis. Hindi nila alam kung sino ba sila hanggang ngayon. Hindi nila alam, malamang sila po ay bunga ng broken family. Hindi nila nakilala ang kanilang mga gulang. Sila ay biktima ng pag-aabuso. Kaya po, no wonder, marami po ang nagkakaroon ng identity crisis. Hinahanap yung kanilang sarili. Ang problema po, mas madalas, nahanap nila sa mga maling tao, maling kasama sa barkada. Kaya napapariwara, nauuwi sa pag-a-addict, nauuwi sa pakikisama sa mga krimen, hanggang sumauntong ito sa kamatayan. Mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan na verse, ay merong isang insignificant na tao, at ito nga po ay si Mary. Kagaya na po ng aking sinabi, ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan sa isang lugar ng depressed area, which is none other than Nazareth. No? Sabi sa Luke chapter 1, verse 48, "For he took notice of his lovely servant girl, and from now on, all generations will call me blessed." Ito yung pahayag ni Mary, na ina ni Jesus, nung siya kinausap ng anghel tungkol sa kanyang magiging misyon bilang magiging anak ng Diyos. Ito po ang sinasabi po mismo ng ulat sa verse 44, sa verse 43 na lang. Chapter 1, verse 43. Why I am so honored that the mother of my Lord should visit me. Si Elizabeth, no? Nung pumunta si Maria sa bahay niya. So, sabi ni Elizabeth, na I am so honored dahil yung mother ng aking Panginoon ay binisita ako. Doon pa lang, napakaganda sa pandinig ni Maria. Sabi nung kanyang pinsan, napakaswerte ko naman, kumbaga sa ating panahon. Ang nanay ng aking Panginoon. Ito hindi maintindihan ng iba. Lalo na yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Akala nila tao lang. Pero the fact dito sa verse 43, si Lucas na isang professional doctor may pinag-aralan, ay inulat niya kung ano talaga ang nangyari. Tinawag niya si Mary na Mother of my Lord. Alam po ba ninyo yung pangalang Lord? Ito po ang nakasanayan at tradisyon sa mga Hudyo na ito ay naging kapalit ng pangalang YHWH, the sacred name, no? Na YHWH o Yahweh. Dahil iniingatan nila na huwag ma-pronounce ang pangalan ng Diyos sa walang kabulang. Kaya pinalitan nila ng Lord. Kaya ang mga Hudyo kagaya ni Elizabeth, pag sinabing Mother of my Lord, Mother of Yahweh, na tumutukoy doon sa bata na nasa sinapupunan ni Maria, na later on ay pinanganak sa pangalan ay Jesus. Naniniwala at under the inspiration or under the influence of the Holy Spirit, nabulalas ni Maria kung anong kalagayan na itong bata na ito nasanggol sa sinapupunan ni Maria, ay tinawag niyang ina ng aking Panginoon. Kaya dito siguro nanggaling yung title na ginagamit ng
ng ating mga kapatid sa Roman Catholic Church na Mother of God. No? Mother of God. Na talagang ito yung masyadong controversial. Anyway, ang sabi naman dito, ni Elizabeth, when I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy. You are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Ayun. Napaka-bless mo. Ha? Sino ka lang ba? Wala ka naman sinabi sa society. Kasi ordinaryong dalaga. Ha? Anong nagawa mo? Wala kang katungkulan sa society. Kasi ordinaryong babae, pero ang nasa sinapupunan mo ay ang Panginoon mismo. Ha? You are blessed. Kaya nga po, hanggang ngayon, kinikilala ng mga tao at sino man, lalo na sa Kristyanuhan, ang pagiging napaka-blessed na ito ni Maria. No? Itinatawag na Mary full of grace. Kaya lang ang problema, yung iba, umanga na at sumamba kay Maria, ginawa na siyang Diyos, which is not in the Bible. Yan po, yan ay bunga po talaga ng kasalanan ng tao. Ang taong makasalanan, ang tendency talaga niyan, ay gawin ng Diyos yung mga bagay na nilikha. Kaya po hindi po natin tinatanggap yung aral na yan. But we believe that that Mary is just the mother of our Lord Jesus Christ. So dahil diyan, sabi ni Mary sa verse 46, Mary responded, "Oh, how my soul praises the Lord! How my spirit rejoices in God, my Savior!" Ito maganda sa verse 48. For He took notice of His lowly servant, and from now on, all generations will call me blessed. Amen and amen to that. Sabi ni Maria sa Tagalog biruin mo, napakababang uri ng babae ako, napaka-simple ko. Ako ang pinili ng Diyos. Hindi niyo ba napansin mga kaibigan na mas mahalaga sa paningin ng Panginoon yung mga taong mapagkumbaba at simple, hindi showy, hindi mayabang, at hindi mapagmataas? So ito ang aral sa atin. Lalo na sa mga kababaihang mga babae. Kasi alam naman natin na yung pagiging blessing, yung blessing ni Maria, of course, hindi po nagtatapos lang sa puro kasayahan. Yung blessing ng isang humble at maka-Diyos na isang dalagang babae katulad ni Maria. No? Although ito'y tinatawag natin blessing na walang katulad, walang ibang katulad na babae si Mary. Yung blessing ni Mary niyon, actually, hindi lang magbibigay at magdudulot sa kanya ng ligaya at saya at blessed na buhay, kundi of course mayroon din itong kapalit na much suffering and pain. Ganyan lang naman ang buhay mga kapatid. Hanggat nandito tayo sa mundo, hindi po laging saya. No? Kung minsan nga, ang saya-saya ng umaga mo, yung pala may problema ka darating sa bandang hapon. Minsan napapansin ko nangyayari sa akin no? Dumating ko sa point, bakit ganun? Para tuloy ayaw ko na magsaya. Bakit naman? Kasi tuwing magsasaya naman ako ng todo, bigla may problema naman. Parang nakakatakot, parang premonition yan. Wag naman ganun kapatid. Wag naman ganun. Pagka hindi po ganun ang pananaw ng mga tunay na mananampalataya. Ano ibig sabihin natin na yung blessing na ito ni Maria mula sa isang pagiging lowly servant of God, meron namang kapalit din na suffering and pain. Kasi sabi nung dun sa Luke chapter 2 verse 35, pagka binasa nyo yan, sabi dito, as a result, sa Luke chapter 2 verse 35, as a result, the deepest thought of many hearts will be revealed, and a sword, ito yung propesya ni Samuel sa kanya, and a sword will pierce your very soul. Ayan. Sabi naman sa verse 24, then Simeon blessed them. Nung dinala ni Mary si Jesus doon sa temple para i-dedicate. Sabi ni Simeon, blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, this child is destined to cause many in Israel to fall. But he will be a joy to many others. He has been sent as a sign from God. But many
will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul. May dalang kalungkutan pa rin. Kasi darating ang time na makikita mismo ng mga mata ni Maria nung si Kristo ay napako sa krus. Andun siya sa paanan ng krus. Kaya mga kapatid, pag tayo tinawag, kung kayo po ay tinawag ng Panginoon, alam nyo, make yourself humble. Magpakababa lang po kayo. Pag tinawag kayo ng Panginoon, para sa specific mission, para sa Kanya, lalo dito sa ating gawain, sa former Adventist Fellowship Philippines, dito sa ating church planting na ginagawa ngayon dito sa Bulacan, yung Church of Complete in Christ, in Jesus Church dito sa Bulacan. Pag ay tinawag ng Diyos para suportahan ang gawain ito dito sa Bulacan at tulong-tulong tayo na magkaroon ng gawain dito, Bible study, of course, blessing yan. May blessing yan. Pero may kakambal din pong suffering yan, may joy, may sadness, success, disappointment. Ganyan lang talaga buhay eh. Di ba naranasan natin ngayon yan dito sa former Adventist Fellowship Philippines? Hindi madali, pero ang mahalaga sa lahat ay nakafocus ang Panginoon sa ating gawain at kasama natin siya at sigurado tayong tinawag niya tayo dito sa gawain ito. Kaya hindi laging hayahay ang buhay. No? Hindi laging hayahay. Kasi may kasama po itong training mula sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na yan, diyan po lalong tumitibay ang ating pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ha? Kaya po, God uses, walang insignificant sa Diyos. Kahit ikaw basurero, ano pang tingin mo sa sarili mo? Ikaw magiging mataas sa Diyos. Sabi nga doon sa ating kanta, ordinary people, no? He uses people, no? From small to much. Pag ikaw ay nilagay sa palad ng ating Panginoon, bakit hindi mo ibigay ang iyong buhay ngayon sa kamay ng ating Panginoon nang subukan mo ang pangako ng Diyos na ito na ating pinag-uusapan? At ang pangatlo nating point, mga kapatid, una, laman natin, you will never too old to serve God. Number 2, you will never too insignificant to serve God. Number 3, God uses all people of faith to serve Him. Basta ikaw alam mo at kilala mo ang sarili bilang people of faith. Ikaw mananampalataya. Strong ang belief mo pagtitiwala sa Panginoon. Ikaw ay tinatawag niya ngayon para sa isang mahalagang gawain. Ha? Ang mga believer talaga, yan po ang tinatawag na sila'y lumalakad at pinamumuhay nila ang pananampalataya. Para sa kanila, ang motto natin sa ating mga bilang mananampalataya, yun nasa Lucas 1:37. Itong motto natin sa buhay for nothing is impossible with God. Yun ang motto natin. Kaya mga kapatid, kahit mahirap, di pa natin nakukuha yung gusto natin, di pa nagagawa natin yung pangarap natin, nothing is impossible with God. Hindi po madamot ang Diyos, baka hindi pa ho proper time. Magtiwala ka sa Diyos. Pag dumating na ang time niya, sobra-sobra pa kaysa sa inaasahan mo. Okay? At sino pa ho ang ginagamit ng Panginoon? Anong klaseng tao? Bukod sila those who believe in His power. Ang hinahanap din ng Diyos yun nasa verse 38. Those who commit to His way. Those who commit. Yung una, those who believe His power. Nothing is impossible with God. Number 2 is those who commit to His way. Verse 38. Katulad ni Mary, she committed her life to God. Ang sabi ni Mary sa verse 38, Mary responded after ipaliwanag ng anghel yung mga nangyayari sa kanya. Sabi niya gano'n, Mary responded, I am the Lord's servant. Ako pala'y servant ng Panginoon. Hindi ako master ng buhay ko, but I am a servant of the one who created me in this world. Kaya iba, nawawala ng saysay ang buhay kasi hinahanap nila ang purpose nila at kasagutan sa tanong sa kanilang buhay sa kanilang sarili. Samantala, ang sagot ay nandun mismo sa gumawa sa iyo. Yung mga manufacturer ng mga appliances natin sa bahay, pag nasira yan, sino pupuntahan mo para sila ay maayos? Hindi nag-manufacture kasi sila ang nakakalam kung paano ginawa yan at paano magagawa yan pag nasira yan. Ganon din ang buhay natin mga tao.
Pag nasira ang buhay mo, balik ka sa Creator, sa gumawa sa iyo. Yung maker mo, kasi siya ang may-ari ng buhay natin. Number 3, ito po ang ginagamit ng Panginoon sa ating panahon. The one who depends on Him. Ayan. The one who believes on Him, nothing is impossible dyan. The one who commits with Him, make yourself a servant of God. Lagi kang humble, lagi kang obedient. And number 3, you always depend on Him. Kagaya na ginawa ni Zachariah, nung kanyang asawa, no? Sabi nga sa verse 13, God has heard your prayers, si Zachariah. And sabi sa verse 15 ng chapter 1, He shows mercy from generation to generation of all who fear Him. Yan po ang sikreto ng buhay na masaya ng isang Kristiyano. And lastly, number 4, how can God use you to serve Him? Ang tanong mo ngayon, kapatid, paano ngayon ikaw na magagamit ng Diyos? Ordinaryong tao ka? Maaaring wala kang pinag-aralan? Minamalit ka ng mga mahal mo sa buhay, ng mga tao? Tingin mo wala kang halaga? Huwag mong pansinin yon. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ngayon tinitignan ng Panginoon. Ikaw ngayon ang focus ng Panginoon. Dahil ikaw ay humble at nagmamahal sa Panginoon, pantayin mo ang pagtatawag niya sa iyo. Magagamit ka niya para maraming madalang kaluluwa sa kanyang paanan at maligtas dahil sa isang kagaya mo. Kaya po, if you are willing, sabi nga, di ba, madalas I am willing and I am able. Usually able natin, yabang lang natin yun para magpa-impress. Pero remember, ang ating pong kasibihan, iba na bilang Kristiyano. We are willing, but He is able. Willing tayo. Ang gusto ng Panginoon, willing ka lang na magpagamit sa Kanya. And He is able to overpower you and inspire you for His work. At itong pinakamalaga sa lahat, letter B, always be available to the Lord. Mga kapatid, every Tuesday and Thursday, kung kayo po'y taga dito sa Bulacan, kung may mga viewers tayong taga Bulacan, kontakin nyo lang po kami. Andiyan po sa ilalim ang aming phone number. Kami po'y may ginagawang Bible study every Tuesday at every Thursday. Para gusto nyo lumagawa nyo pananampalataya, kung tingin nyo gusto nyo pag-gamit sa Panginoon, kahit matanda na kayo, kayo available, at willing kayo mag-serve sa kay Lord, make yourself available lang. God will able to use you. Sabi ng iba, I'm not qualified. No. Ikaw kasi nagka-qualify, kaya sinasabi mong, I'm not qualified. But remember, tinatawag ka ng Diyos kasi siya ang magka-qualify sa iyo. Yung may-ari ng langit at lupa ang magka-qualify sa iyo. Walang makaka-question kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Kaya ngayong umaga, ang ating challenge sa ating mga viewers at sa ating mga kapatiran, ay magpakatatag ka lang sa iyong pananampalataya. Lagi ka lang maging humble. Lagi ka lang manampalataya, maniwala sa power ng Panginoon. Always think that nothing is impossible with God. I-commit mo lang ang buhay mo sa Panginoon bilang kanyang servant. Laging ubag-ubay kay God. Lagi ka lang mag-defend sa Panginoon dahil siya ang iyong maker. And He is the one who will qualify you. And lastly, ano sabi dito? Always be available. Kaya ang challenge mo ngayon sa iyong kaibigan ay ito. Are you ready? Ready ka ba ngayon na magpagamit sa Panginoon? And I pray to God na magpakahamol ka at God will use you for His work. Ang mga kapatiran natin, ang mga Kristiyano sa buong mundo, ang mga katulad po namin ay handang tumulong sa inyo para lumago sama-sama ang ating pananampalataya. Remember, ang Diyos po, hindi kanya pababayaan. Kaya po, hallelujah! Hallelujah! God uses ordinary people just like me and you. Walang mataas, walang mababa, walang mahirap, walang mayaman, walang may pinag-aralan, wala. Lahat tayo pantay sa paningin ng Diyos kay Kristo Jesus. God bless you all. God bless you po, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa maikli. I will pray for you, Heavenly Father.
Thank you for this wonderful message. Sana po matouch ang mga heart ng mga tao na nadidepress ngayon, na parang walang purpose ang buhay. Pero ngayon, Lord, nalaman nila, andyan lang pala kayo, nag-aabang sa kanila na maging available at willing magpagamit sa inyo at tumulong sa gawain ng Panginoon. Nagpe-pray ko po sila. Gamitin niyo po ang ministry nito na Complete in Jesus Ministry para po sila po ay gamitin ninyong instrumento at mabless po ang kanilang buhay. Magkaroon ng panibagong yugto na kanilang hinaharap sa kanilang buhay at pagpalain sila sa kanilang pong magiging desisyon sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakarinig ng isang awit. Ito po ay awit ng papuri sa Panginoon at pagkatapos nito, babalik po tayo sa ating pastor na si Ladra. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Okay. Napakaganda po ng ating mensahe, ng ating
narinig sa oras na iyan. At totoo po yan. Kailangan lang po natin na ipagamit ang ating buhay. Wala pong imposible sa Diyos. Ako po, sa pag-aaral ko, totoo lang ako ng konti, sa pag-aaral ko po, sa secular na pag-aaral, alam niyo po, lahat ng subject ko ng college ako, binabayaran ko. Pumasa lang ako. Nung elementary ako, hindi ako masyadong pumapasok hanggang high school. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, pinakamataas kong grade 75. Pero nung naging Kristiyano ako, sabi ko sa Diyos, Lord, hindi ako magaling sa pag-aaral secular, pero gusto ko pagbasa ko ng Bible, ang salita mo, ipaunawa mo sa akin. Marami kasi akong katanungan sa sarili ko. Tingin ko sa sarili ko noon, talagang baga sa salitang kanto, of talaga ako. Yun yung notebook ko ng college at saka ng high school, walang laman yan, hindi ako nasusulat. Hindi ako nagbabasa ng mga libro. Pero ngayon, lahat ng naririnig ko, pag may narinig ako na hindi magandang teaching, titingnan ko yan. Isi-search ko. Sabi nga pag gusto mo talaga, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam niyo mga kapatid, ang naging basihan ko para magamit ka ng Diyos, kailangan meron kang path. Ibig sabihin, FAT. Faith, availability, and trust. Napaka-importante po niyan, yung availability mo. Yung time. Kasi kahit meron kang faith, meron kang trust sa Diyos, kung wala kang availability, kung wala kang time, wala pong mangyayari sa buhay mo. Sabi ko nga mahirap gisingin ang taong gising. Nangangarap ka, minsan gusto mo, isang araw tumayo ka dyan sa pulpito, minsan mangaral ka dyan sa online. Pero hindi mo ginagawa kasi natutulog ka. Wala kang available. Wala kang availability, wala kang time. Bigyan mo ng time. Napakaganda po na yan, mga kapatid. Yan po yung aking ginawa. Pagaling ko sa trabaho, magbabasa ako ng Biblia, bago matulog, at binigyan ko talaga ng time. Kaya napakaganda po kung tayo ay magkakaroon ng path, faith, availability, and time sa Diyos. Kasi yung time at saka availability, parehas lang naman yan. Kaya tanggalin natin. Yung sinasabi natin, hindi ako pwedeng magamit kasi ganito nga ako ganun. Tama si Doc, hindi yan dahilan. Kasi walang imposible sa Diyos. Wala siyang pinipiling tao. Lahat pwede niyang gamitin pag meron siyang available time sa gawain ng Diyos. Napakaganda ng mensahe na yan. Nai-inspired po ako dyan. Kasi iyan po yung aking Katulad ko nga sinasabi sa inyo, born again ako for how many years? Born again po ako since 1989. Mula noon, marami akong katanungan sa sarili ko. Marami ako. Nagtuturo po ako noon sa aming church kasi po ako, assistant pastor po ako sa Pilipinas. Diyan po sa Pilipinas, assistant pastor po ako noon for 4 years. At ako po yung nagsa-Sunday school teacher po ako ng Sunday school. Pero kahit na nag-Sunday school teacher ako, pag may nagtanong sa akin, marami pa rin akong tanong sa sarili ko. Ako mismo sa sarili ko, marami akong tanong. Kaya talagang nag-aral ako, nag-research din ako para matuto ako. Binigyan ko talaga ng time. Awa talaga ang Diyos mahabagin. Sabi nga sa Santiago, kung nagkukulang ka ng karunungan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo na hindi siya nanunumbat. Kaya napakaganda po ng mensahe na yan. At kung kayo po ay na-bless sa mensahe ngayon, pwede po tayo magbigay online. Yung sinasabi po namin free will offering o love gift. Yung ating pong GCash, nandyan po naka-flash sa TV, pwede nyo po yung kopyahin kay Doc Ronald po o kay Pastor Ronald o kay Pastor Leo Balberan. At kung magbibigay po tayo, ilalagyan po natin, i-specify po natin kung ito kay Doc Ronald o kay Pastor Ronald na ganitong halaga o ito para sa ganitong para hindi po pag nando sa GCash ni Doc Ronald, hindi niya po kukunin lahat. Siyempre, may naka-specify po itong ganitong halaga para kay Pastor Ronald at ito ay para sa pondo. At ganun din kay Pastor Balberan. Kasi alam naman po natin, yung isang samahan, hindi po siya lalakad o hindi siya mag-exist kapag wala pong pananalapi. Hindi yan kailangan ng Diyos sa langit.
Siyempre, kailangan yan ng ating samahan. Kailangan ng ating manggagawa. Kailangan naman natin i-bless yung ating manggagawa. Diyan tayo natututo sa kanila. Sila rin nag-exert din sila ng effort. Gumagawa sila ng paraan. Halos gabi-gabi gumagawa sila ng mensahe para sa atin, para mapakinggan natin, mapag-aralan natin. Okay? Kaya mga kapatid, tulungan po natin yung ating gawain sa online. Tulungan po natin ang ating kamanggagawa sa Panginoon. Bigyan po natin sila ng suporta. At bigyan natin ng suporta yung ating samahan para maging matatag po tayo. Mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Kaya kung na-bless po kayo, ito po ay sinasabi naming free will offering o love gift. Okay? Kaya maraming salamat po sa inyo. Kung na-bless po kayo, andyan po ang GCash. At kung meron po kayong mga tanong about the doctrine or about kung meron kayong katanungan, pwede po kayo mag-email dyan po sa screen na yan sa Former Adventist Filipino Group o kay Doc Ronald o kay Pastor Balderan. Pwede po kayo mag-email sa kanila at marami pong sasagot sa inyong katanungan. Okay? At dito po ako natuto sa kanila ng marami. Dito po sa mga taong ito. Kay Pastor Sabaupan, Dave Sabaupan, kay Doc Ronald at kay Pastor Leo Balderan. Diyan po ako sa kanila. Kumbaga, nagkaroon po ako ng transition period for 2 years since 2019 hanggang ngayon. Nag-transition po ako sa aking teaching. Marami po akong tinanggal sa isip kong teaching. Inasok ko po yung mga bagong teaching na narinig ko sa kanila. Kaya magkaroon lang po tayo ng availability sa gawain ng Panginoon. Ipagamit natin ating buhay. Wala po yan sa edad. Wala po sa edad yan. Hanggat kaya mo. Di ba mayroon nga po kantang Tagalog, no? Yung kantang Tagalog na, kung narinig na po natin yan, yung, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang taglay, kailan ihahayag, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Diba? Pag huli na ang lahat, yung wala ka ng boses, alam mo, apo, doon mo pa ibibigay ang buhay mo. Hanggat malakas ka, ibigay mo. Diba? Wala yan sa edad. Ako po, tingnan niyo ako. Matanda na po ako. Pero hindi po ako sumusuko. Alam ko, ang Diyos, wala sa kanya imposible. Kung si Lazaro nga, nasa loob na ng di ba, tinawag niya pa. Nalibing na si Lazaro, tinawag niya, bumangon ka Lazaro. Walang makakagawang taong. Di ba? Walang imposible sa kanya. Kaya yung mga miracle na ginagawa ng ating Panginoon Diyos, puro imposible. Yung hindi kaya ng tao, ginagawa ng Diyos para ipakilala niya na siya ang Diyos na makapangyarihan. Ganun po ang Diyos. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Matanda na ako, hindi na ako pwedeng gamitin. No. Pwede po. Meron lang tayong availability. Availability po. Meron tayong time sa Diyos sa ating sarili. Kailangan marunong tayo mag-manage ng ating time. I-manage po natin yung time sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa trabaho po natin. Okay? Kaya maraming salamat po sa nandito sa online at na-bless po kayo. Pwede na po kayong magbigay anytime. At God bless po sa inyong lahat. Okay, tayo po. Salamat, Pastor Brock, sa iyong lalong tumibay yung mensahe natin kanina. Ang ganda ng mga illustration na ginamit mo. No? Wag na tayo, it's never too late, no? Maglilingkod ka kung kailang matanda ka na. Habang bata ka pa. Yes. Kasi yan ang ginawa ko. Talagang importante yung availability mo, yung time mo eh. Kasi pag hindi mo yan binigyan ng focus yung time, walang mangyayari eh. Kasi sabi mo, hindi ako matuto. Kasi tinatamad ka eh. Wala kang time. Amen. Kaya yung mga kapatid natin, gusto nyo ng prayer, mag-message lang po kayo sa amin. Email kayo kung gusto nyo humingi ng magkaroon ng Bible study. Ay willing po kami na kayo ay tulungan ni Pastor Brax ng ating church. Yan po ang aming gawain. So tayo po yung magka-closing prayer na. Tayo po yung manalangin.
Ama namin Diyos, ikaw talaga yung napakadakila. Wala kami ibang Panginoon na kagaya niyo nakikilalanin, kundi kayo lamang. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Dahil sa iyong biyaya po kami ay nakapaglilingkod, nagkakaroon kami ng lakas, kahit kami mga imperfect na ang aming kalusugan, but still, ang inyong Holy Spirit ang nagpapalakas sa amin, at lalong ini-inspire kami ni Pastor Brax na lalong maglingkod sapagkat kayo po ay nag-glorify tuwing ginagawa namin ang inyong kalooban. Yes, Lord. At salamat Panginoon sa umagang ito sa aming service. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers, Lord. Kung may mga karamdaman sila, may mga problema, suliranin, Panginoon, ilapit niyo po sila sa inyong salita at pwede niyo kami gamitin bilang minister para mag-minister sa mga tao ito. Kami po yung nagpapasalamat sa inyo muli, papulit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat. God bless you. See you again next week sa ating service. Yes. God bless us Thank you, all. Doc.